Okay, wait. Saglit lang ha. Okay. Yan. Number 1. How many divisors does 360 have? Guys, ilang divisors daw meron si 360? Okay? So again guys, ilan daw po yung pwedeng makadivide kay 360? Considering guys na ito po ay greater than 0 at positive po siya. Okay? Again, greater than 0 po siya dapat. So integer. So guys, ilan po ang kayang makadivide kay 360? Proctor mo so testing eh. Okay guys, para makuha po natin ang number of divisors or ilan po yung kayang makadivide sa isang number, ang gagawin po natin dito guys, kunin natin ang prime factorization. Again na, kunin po natin ang prime factors, I should say. So again na, ang gagawin po natin para makuha natin kung ilan po ang kayang makadivide sa kanya or ilan po yung divisors niya, ang gagawin natin guys, prime factorization. Kunin po natin ang prime factors ng number. Okay? Pag sinabi pong prime factors guys, ito po yung factors ng number na ang pwedeng makadivide lang sa kanya to 1 and itself. Again na, pag prime number guys, 1 and itself na po yung pwedeng makadivide sa kanya. Sige, dito po. Ano po ang uh, factors or prime factors ng 360? So, ang prime factors niya po guys, we have 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 5. Paano yan makuha, sir? Guys, pag itong calculator po ang gamit natin, since wala po itong function na guys, na makuha yung prime factors, mano-mano po ito madlang people. So, ang gagawin natin guys, mano-mano lang po natin. Isa-isahin po natin. Example, ang 360, ba pwede siyang ma-factor ng 2? Tama ba guys? So, divide mo lang by 2. Okay guys, meron ka ng isa, meron ka ng isang 2. Now, ang lumabas guys ay 180. Ang 180 pwede pa siyang ma-divide ng 2. So, factor mo ulit. I-divide mo ulit ng 2. So, may dalawang 2 ka na. Ang 90 guys, even pa rin yan, pwede pa siyang ma-divide ng 2. I-factor mo ulit. I-divide mo ulit by 2. Okay, may tatlong 2 ka na. Okay, itali mo siya kumbaga. Now, meron na tayong 45. Ang 45 guys, since hindi po siya pwedeng ma-divide ng 2, sige, X na po ang 2, tapos na tayo kay 2. I-try natin yung 5 kasi ang 45 guys, pa-divide po siya by 5. So 45 divided by 5, ang sagot ay 9. So meron ka ng 5, di ba? Meron ka ng tatlong 2 at isang 5. Now, ang 9 guys, pwede pa siyang ma-factor. Pa-divide po siya by 3. So meron ka ng 3 at ang natira na 3, so magiging 3 times 3. So ang factors po or prime factors po ng 360, we have 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 5. Or in short guys, no, pwede natin isulat as ganito. Yan po. 2 cubed times 3 squared times 5 raised to 1. Kasi isa lang po yung 5. Now, para makuha ang number of divisors, ang gagawin po natin guys, okay, ito siya, pag ganito na po yung form niya guys, ang gagawin po natin, tingin po tayo sa exponent. Okay, again na, tingnan ang exponent. Ang exponent po nila guys, sorry, dagdagan lang po natin ng 1. Example, itong 3 dito guys, yung 2 cube, magiging 2 cube plus 1 or 2 raised to 4. Itong 3 squared naman guys, dagdag tayo ng 1 sa exponent. Again na, tignan ang exponent, mag-add lang ng 1. Magiging 3 po ang 2. Okay? Next, ang 1 naman guys, magiging 2 po siya. Now sir, after nating madagdagan ng 1 ang exponent sir, anong gagawin sir? Now, itong bagong exponent guys, ang gagawin po natin, i-multiply mo lang. Ganyan na kasimple guys, i-multiply mo lang. 4 times 3 times 2, ano pong sagot? Ang sagot ay 24. Yan po ang number of divisors ng 360. Okay, letter D. Again guys ha, ulitin ko guys. Para makuha natin ang number of divisors, ang unang gagawin, prime factorization. Kunin natin ang prime factors ng number. Example guys, 360. Ang prime factors niya, we have 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 5. Or, pag i-rewrite natin guys, magiging 2 cubed times 3 squared times 5 raised to 1. Now, ito siya guys, again na, ang next na gagawin, ang exponent dagdagan ng 1. Ang 3 magiging 4, ang 2 magiging 3, ang 1 magiging 2.
Itong bagong exponent ngayon guys, after madagdag yung 1, i-multiply mo lang lahat. 4 times 3 times 2, sagot ay 24. Letter D. I hope na nakuha guys ha. So letter D po, 24 ang ating sagot. Next, number 2. Ito guys, ilang divisors po meron ang 2024, 2024. Guys, same process pa rin guys. Pag ito po yung calculator natin guys, no, yung Carsi S991, medyo mahaba po yung process guys. Okay, so need pa na. Okay, para at least makita. Tingnan nyo, input mo sa calculator guys. Okay, example, ito. Sige, may madla pa diyan na ano na ganito yung calculator. Saglit lang guys. Ito. Ay actually guys, ito na calculator guys, pwede ito sa board. Gagawin mo lang guys, itong P-fact, P-fact, kay prime factor. So para ma-access po yan guys, shift tapos ito na button. Ayan. So lalabas agad, di ba? 2 cube times 11 times 23. Ito po ang factors guys ng 2024 or prime factors niya. However, no, since hindi ito ganito, 2024, 2. Dalawang 2 na, lalabas 506. Ang 506, i-divide mo ulit by ang prime po 23 kasi prime ang 23. So we have times 23 raised to 1. Now guys, pag makuha na ang prime factors, ano nga ulit 2? Same din po sa kabila, ang times 2 prime factorization ang Carsi. Wala pong prime factorization ang Carsi guys. Letter B, 16. Next, ito guys, 2025. Sige daw guys, kamu daw mag-solve at ano guys, kayo daw mag-solve daw. Di ba ang 2025 ma-divide sa by 5? Sige daw guys, kunin nyo daw. Sige, practice. Pero factorization, sorry. Ikita ko dito, we have, okay, 3 times 3 times 3 times 3 times 5 times 5 or 3 raised to. Sige, balik. Sino daw ang mas mabilis? Yung Carsi or yung Canon? Guys, mabagal ang Canon mag-shift solve. Equal sa shift solve. Okay. Stress, kaya lang naman siya guys. Sige, ang factors niya daw guys, prime factors pa, according pa sa mga chat na nakikita ko rito, we have, okay, 3 times 3 times 3 times 3 times 5 times 5 or 3 raised to 4 times 5 raised to 2 or 5 squared. Kung sa'y pas maka-shift solve, sir, Canon or Carse, kana guys, nice na nga pangutana. Sige, balik sa tadali guys, sa flip-flop sa takadali. Okay, sino daw ang mas mabilis maka-shift solve tapos solve? Mas mabilis po ako, mabilis. Ang bagong exponent i-multiply. 5 times 3 magiging, ano guys, prime 5. Ito na button guys, squared. Sige, letter, nomial coefficients. Ito. Hanapin nyo po yung NCR. Okay, yung NCR po. Yung NCR po na button guys, ito guys, so yung sa divide or yung sa division po na button. Yung N po dito guys, yung malaking number. Yung R naman, yung mas maliit. So magiging 12, shift, tapos itong divide, itong NCR, 12C4. Ayan po. Ayan na, binomial coefficient guys. Pag binomial coefficient, combination function. Ang combination po sa calculator guys, itong NCR. Itong NPR naman guys, ito po ay permutation. Press equals. Ano po ang result niya? So that is 495. Again na, 495. Sir, may kasama po bang book yung Carsi? What do you mean, Ma'am AJ, book? Yung ano ba, yung ano, yung guide niya? Yes po, meron po sa box niya. Sige, ito. So yung C12,4 guys, that is equal to 495. Ilang divisors meron ang 495? Kunin natin ang kanyang prime factors. Ang prime factors po ng 495, that is 3 times 3 times 5 times 11. O, sa kanyang yan po ang ating gagamitin na i-multiply. Multiply natin sila 12. Again na, letter A po, 12. Daw guys, isolve nyo daw ito daw guys. Yung 2210 naman, 146. So meron ng 2. Sige na. Now, i-trial and error natin guys. I-try natin ang 323 sa 2. Diba? Bawal siya guys kasi hindi siya even. I-try natin ang next na ano guys. Ano ang next na prime after ng 2? That is 3. Diba? Sige guys, i-try natin i-divide by 3. 3 to 3, 3 to 3. I-divide by 3. Hala, bawal siya guys.
Di po factor yung 3. Proceed tayo sa next na prime number. Ano ang next pa rin pwede? So you have 2, 8, 9, 7. Ano po ang next? And uy, natin